Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap taong 1990. Isa po akong sundalo na palaging nasasabak sa mga kabundukan dahil sa mga rescue operation namin. Kilala po ang grupo namin na isa sa pinakamahusay na mandirigmang sumasabak sa pinakadelikadong operasyon upang iligtas ang mga sibilyang dinudukot ng mga rebelde. Ngunit ang ibabahagi ko po sa inyo ay kakaiba sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Napunta po kasi kami sa isang lugar na walang sino man ang nakakalabas kapag pumasok na roon. Doon na nga po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan. Mula sa kamay ng mga kakaibang nilalang na hindi ko po nakikita sa buong buhay ko. Upang lubusan niyo pong maunawaan, sisimulan ko po ang kwento sa isang operation namin sa baryo ng Dalakitnon, kung saan yun ang naging dahilan kung bakit kami ipinadala sa pinakadelikadong misyon na yun. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Elmo. At ito ang aking kwento. Sir, positive. Dito nga nagkukuta si Commander Tarog. Okay men, get ready. Sikapin yung di masaktan ang mga biyag. Sabay-sabay na sumagot sa akin ang mga tauhan ko. Itinaas ko ang kamay ko bilang hudyat ng paglusob. Hinati ko sa 2 pangkat ang mga tauhan ko at ang isa ay para kay First Lieutenant Max Aguilar. Sila ang in charge sa kaligtasan ng mga biyag at kami naman ang bantay sa mga rebeldeng gumagala sa paligid ng kuta. Dala ko nun ang aking M16 at maingat na binabaybay ang kabilang direksyon sa mismong target point namin upang masakote ang mga rebelde. Napapalibutan ito ng mga nagtataasang puno ng nyog, kaya mahirap para sa amin ang lumapit dahil madaling mapapansin ang presensya namin. Nang masigurado naming walang bantay sa itaas ng puno, nakabaluktot kaming naglakad papasok sa kuta. Naghiwa-hiwalay kami at 2 alagad ko lang ang natira sa tabi ko. Maya-maya pa ay nakita kong lumabas mula sa kubo ang pangkat ni Max at isinenyas nito sa akin na ayos na ang lahat. Kasabay ng pagkakaligtas ni Max sa mga biyag at nadala ang mga to sa ligtas na lugar, doon na kami nagsimulang umatake at nagpaputok ng baril. Agad na gumanti ang mga kalaban, kaya nakipagsabayan na rin kami. Tumagal halos ng 1 oras ang pakikipagpalitan namin ng putok ng baril. Marami ang nasugatan sa pangkat namin, ngunit naubos ko naman ang mga tauhan ni Commander Tarog. Hanggang sa siya na lamang ang natira. Hindi ko naman inaasahang nasa likod ko pala si Commander Tarog at balak niyang agawan ako ng armas. Tinamaan niya ako ng suntok sa muka, pero agad din akong nakabawi at malakas ko siyang sinipa sa dibdib. Bumagsak siya sa lupa at tinutukan ko kagad siya ng baril sa muka. Kaya natigilan ito at hindi na nakakilos. Taas ang kamay! Kung ayaw mong butasin ko ng bala ang mukha mo! Itinaas nito ang kanyang 2 kamay, ngunit may kasamang ngiti na tila ba ng aasar. Sinabi nitong ang mga scout ranger daw na kagaya ko ay walang panama sa kanilang commander na si Aguila. Kaya pakawalan ko na raw siya kung ayaw ko raw na maubos ang mga tauhan ko. Dahil doon, mas lalo kong idinikit ang dulo ng baril ko sa pisngi niya. Kaya napasigaw ito
dahil sa init. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng commander ninyo. Pero nasan siya ngayon para iligtas ka? Sige, tumayo ka na dyan. Sir, secure na po ang area. Okay men, let's go! Kahit nahuli na namin si Commander Tarog, nagwawala pa rin ito at walang tigil sa pagbabanta sa buhay namin. Humanda raw kami sa commander niya. Dahil naiingayan ako sa kanya, itinutok ko ang baril sa ulo niya. Kapag hindi ka tumigil, makakarating ka sa kampo namin ng isang malamig ng bangkay. Naiintindihan mo ba yon? Sir, kalma lang po. Ibaba niyo na po ang baril niyo. Saka ko ibinaba ang baril ko. Kilala ako ni Max. Kapag umiinit ang ulo ko, talagang may kinakalagyan sa akin ang nahuhuli naming rebelde. Naalala ko kasi ang ginawa nila sa una kong mga tauhan, kung saan pinahirapan nila ang mga ito bago pinatay. Samantalang kami, kapag nakakahuli kami ng mga pinuno ng rebelde, maingat naming isinusurrender sa pamahalaan. Pagkatapos ng misyon naming yun, ay pinagbakasyon muna kami ni Major Lazaro. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, ipinatawag niya ulit kami sa opisina nito dahil may urgent mission daw ang grupo namin. Kasalukuyang kaming nakaupo sa harap ng mahabang lamesa habang nagsasalita si Major Lazaro. Bago yun, gusto ko munang batiin ka, Captain Elmo Garcia, sa pagtupad mo ng iyong tungkulin. 10 ng iyong mga kasamahan dahil sa matagumpay ninyong operasyon sa baryo ng Dalakitnon. Isang malaking karangalan ang ibinigay nyo sa hukbong sandatahan. Maraming salamat po, Major Lazaro. Siya nga po pala, ano po ba ang dahilan at pinatawag nyo kami? Dahil gusto kong ikaw ang humawak ng misyon na ito. Pag-aralan mo mabuti ang detalye sa papel na ito para sa iyong misyon, 10 ng iyong mga kasama. Batay po sa pagkakabasa ko sa mga detalyeng narito, sir, talamak ang patayan sa lugar na to. Dahil sa mga kilusang nagsasamantala sa kahinaan ng mga mahihirap. Meron din mga residente na mas piniling lumikas dahil natatakot sila sa mga rebelde. Tsaka nakalagay din po rito ang kanilang masamang gawaing taliwas sa kanilang mga ipinaglalaban. Tama ka dyan, Kapitan. Malaki ang pressure sa taas at humihilig sila na imbestigahan natin ang bayan ng Aragon. Ayon sa ating informante, may gubat daw doon na kinatatakutang pasukin ng mga tao. Nakumpirma din namin na doon din nawala si Colonel Sandoval. This is a top priority mission. Get Colonel Sandoval at all cost. Naiintindihan mo ba? Yes, sir. Sir, sino raw po ang namumunong commander sa bayan ng Aragon? Isang ex-Captain Army na si Commander Aguila. Naging awol siya at pinamunuan ng mga rebeldeng kumukuha sa pagkabuhay ng mga sibilyan. Masyado siyang malupit at pinapatayan lahat ng mga taong humahadlang sa kanya. Kung hindi po ako nagkakamali, siya rin po ang commander na nagpabagsak sa mga kampo natin sa iba't ibang lugar dito po sa lungsod. Tama ka, Lieutenant. Ginamit niya ang mga nalalaman niya nung sundalo pa siya upang madali niyang mapabagsak ang mga detachment natin. At bilang tugod natin sa kahilingan ng mga nakatataas, ikaw, Captain Elmo Garcia, at ang tauhan mo ay inaatasan ko sirain ang puwersa ng mga private army ni Commander Aguila. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Sir, paano naman po yung coordination dito? Inaayos na ang lahat. Mag-iingat kayo sa bawat kilos nyo sa bayan ng Aragon. Dahil ang mismong mga residenteng nakatira doon ang siyang ginagamit ni Commander Aguila bilang espiya niya. Mahalaga rin pag-aralan ninyong mabuti ang mapa at detalye sa mga papel na hawak ninyo. Tinignan namin isa-isa
ang mga papel na nasa kamay namin. Pati na ang mga larawan ng mga rebelding tinutukoy ni Major Lazaro. Kaya lang, sa mga larawang nasa loob ng papel, si Commander Aguila lang ang walang muka. Kaya naman, napatingin ako sa gawi ni Major Lazaro. Maaaring nagtataka kayo dahil sa lahat ng mga tao nasa larawan, ang commander lang nila ang walang muka. Yun ay dahil wala pang nakakakita sa totoo niyang itsura. Hindi kagaya ng mga tauhan niya na pabalik-balik sa palengke para manguleksyon ng lagay para sa kilusan nila. Sir, baka naman po sinadyang hindi ilagay ang mukha ni Commander Aguila dito dahil natatakot ang mga residente na ituro ang pinunong yun. Maaaring tama ka, Lieutenant. Palagi na po naming naririnig ang pangalan ni Commander Aguila, kaya imposible pong wala pang nakakakita sa mukha niya. Sa tingin ko po, malakas ang taong nasa likod niya, kaya malakas ang loob niyang banggain ang gobyerno. Hindi lang malakas, kundi malupit din pinuno. Bueno, hangad ko ang tagumpay ng operasyon ninyo. Salamat po, sir. Okay. Good luck, men. Salamat po. Nang lumabas kami ng opisinang yon, alam naming nasa hukay na kagad ang isa naming paa. Kanya-kanyang paalam sa mga pamilya. Ako naman sa mga magulang kong may sakit. Kahit nasa barracks na kami, ang mission pa rin namin ang pinag-uusapan namin. Sir, anong iniisip nyo? Ang mission natin ang iniisip ko. Naging palaisipan kasi sa akin kung bakit marami ang nawawalang sundalo sa lugar na yon. Sa totoo lang, sir, ang mission na to ang kakaiba sa lahat. Iba kasi, ang bigat ng nararamdaman ko, sir. Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan? Alam ko po kasi ang kwento ng mga sundalong nawala sa gubat na tinutukoy ni Major. Kung papalarin po tayo, pang-anim na unit na tayong susubok pasukin ang gubat na yon. Ano kaya ang meron sa lugar na yon, no? Wala pong makapagsabi, sir. Talagang walang bakas na naiwan sa mga sundalong pumasok doon. Ultimo signal ng radyo. Misteryosong nawala nung pumasok sila sa gubat na yon. Hindi lang natin top priority na mahanap ang pangkat ni Colonel Sandoval. Hindi ko tatanggapin ang misyong to eh. Palagi nila tayong pinapadala sa mga delikadong misyon kagaya nito. Di lang naman tayo ang sundalo, di ba? Malaki po kasi ang tiwala nila sa pangkat natin, sir. Kaya kung minsan tuloy, mahirap din po palang maging mahusay pagdating sa tungkulin. Tama ka dyan. Wala naman tayong magagawa dahil ito ang sinumpaan natin tungkulin. Kaya lang, mabigat ang nararamdaman ko dahil sa pamilyang may iwan ko eh. May sakit na naman kasi mag-asawa. At wala ako sa tabi nila para alagaan sila. Ganyan naman po talaga sa tungkulin natin, sir eh. Ang sinumpaan muna natin bago ang pamilya. Siya nga po pala, sir. Kailan ba natin sisimulan ang plano natin? Mamayang madaling araw, papasukin natin ang bundok ng Argon. Ang iba may iiwan upang mag-imbestiga. Papakiramdaman natin ang kilos ng mga tao, pati na ang mga alagad ni Commander Aguila. Get all the necessary information about him. Iwasan nating masangkot sa anumang kaguluhan. Sige boys, ihanda na ang mga gamit. Agad kaming nagsipaghanda ng mga kagamitan sa pag-akyat namin sa bundok ng Aragon. Pero bago yun, kailangan naming magmatsyag sa bayan at magtanong-tanong ng tungkol sa patakaran ng target naming commander ng kilusan. Umalis kami sa kampo ng 4:00 ng madaling araw at binaybay namin ang daan papunta sa liblib na bahagi ng unang baryong papasukin namin. Napadpad kami sa palengke ng bayan at lahat ng mga taong naroroon masama ang tingin sa amin. Sir, bakit parang pansin ko pinagtatawa na nila tayo? Mukhang nangungutya rin ang titig nila. Natitiyak ko na hindi lang tayo ang dumaan dito. Pinagtatawa na nila tayo dahil iniisip nilang hindi na tayo makakabalik ng buhay sa pamilya natin sa oras na pumasok tayo sa lugar nila.
Maaaring gano'n na nga. Sabihan mo mga kasama natin na maging alerto sa paligid. Iba ang kutob ko sa uri ng tingin ng mga tao sa atin. Sinabihan ko na po sa pamamagitan ng senya, sir. At maglakad lamang sila ng diretso para maiwasan ang pagpukaw sa atensyon ng mga tao. Okay, bilisan na natin maglakad. Ibinaling na lamang namin ang atensyon namin sa paglalakad. Pinasok namin ang makapal na bahagi ng kakahuyan papunta sa bundok ng Aragon. Ilang oras din kaming naglakad. Dala ang aming mga baril, lubid at malalaking bag na naglalaman ng mga bala. Si Max naman ang may dala ng radyo. Sir, sa bahaging yun, may mga taong nagkakagulo. Tumigil muna tayo rito. Alamin natin kung ano nangyayari sa kanila. Pinagmasdan namin ang mga taong nagkakagulo sa gitna ng bakuran ng mga bahay na nakatayo doon. Batay sa pagkakasuri ko, isang tribo yun ng mga taong nakatira sa paanan ng bundok ng Aragon. Sa tingin ko po, may pinagkakaguluhan sila ron at batay sa reaksyon ng mga tao, isang bangkay ang nakita nila. Sabihan mo mga kasama natin na lalapit tayo sa mga taong yun. Nang masigurado naming walang banta ng panganib sa paligid, lumapit kami sa mga tao. Nung una ay natakot sila at umiwas sa amin. Pero nang tignan namin ang isang bangkay ng lalaki na nakahandusay sa lupa, kinausap ko sila. Ano po nangyari dito? Ang sumagot sa tanong ko ay isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa kahoy. Maraming kwintas ang nakasuot sa kanyang leeg at may balahibo ng manok na nakatali sa kanyang ulo gamit ang kulay pulang panyo. Sa tingin ko ay siya ang pinuno sa tribong yon. Pagkaraniwan na yan dito. Kaya wala kayong dapat alalahanin sa amin. Makakaalis na kayo. Ayaw naming madamay sa gulong dala nyo. Hindi po kayong inaalala ko, Tatang, kundi ang bangkay ng taong to. Nakauniforme po siya ng kagaya namin. Sino po may gawa nito sa kanya? Wala kaming alam sa nangyari sa kanya. Ginagawa lamang tapunan ng bangkay ang lugar namin. Alam ko po na natatakot lamang kayo sa taong nasa likod ng pagkamatay ng kasama namin. Kaya wala sa inyo ang nagsasalita ng tungkol sa nangyayari dito, tama ba? Sir, mukhang sinunog ang katawan ng biktima at sinadyang sirain ang muka para hindi makilala. Kung ako lang ang masusunod, ang gusto ko umalis na kayo at bumalik sa kampo ninyo dahil sigurado mapapahamak lamang kayo rito. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Hindi nyo alam ang pinapasok nyo, kaya huwag kayong magtanong. Sir, mukhang tinatakot lamang tayo na matandang to ah. Pansin ko nga eh. Tatang, pasensya na po. Pero hindi po ako natatakot sa sinasabi niyo. Wala akong magagawa. Ganyan din ang sagot sa akin ng pangkat na nauna sa inyo. Ngunit hanggang ngayon, wala nang nakabalik sa kanila. Alam ko kung saan kayo papunta. Pupunta kayo sa gubat ng Aragon, tama ba? Tama po kayo, pero walang mangyayaring masama sa amin doon. Sigurado kami. Kaya ang mabuti pa, sabihin nyo na ang mga nalalaman nyo sa mga nangyayari dito. Bago nyo isipin ang iba, unahin nyo munang alalahanin ang mga sarili nyo. Dahil kung hindi kayo maniniwala sa sinasabi ko, huwag nyo na akong kakausapin. Nagkatinginan kami ni Max. Kinabahan ako, ngunit hindi ako nagpahalata. Dahil sa sinabi niyo, Tatang, lalo pa naming aalamin kung ano ang meron sa bundok na yun. Max, ano po yun, sir? itawag mo sa headquarters natin ang tungkol sa nangyari dito. Yes, sir. Hindi na ako kinausap ng matanda at hinayaan niya kaming manatili roon kahit ilang minuto lang. Nakakailang tanong ako sa matanda, ngunit wala akong marinig na tugon mula sa kanya. Kaya naman, ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Pumasok pa rin kami sa mas makapal na bahagi ng kakahuyan.
Ilang beses kaming nakakita ng mga patay na baboy ramo at iisa lang ang napansin ko. Halos lahat ay wakwak ang tiyan na para bang nilapayon ng kapwa niya hayop. Sir, hindi po kaya mababangis na hayop ang nakasagupa ni na Kernel dito? Kung kaya't hindi na sila nakabalik? Yan nga din ang iniisip ko eh. Sa kapal ng kagubatang to, marahil marami rin na mababangis na hayop na naninirahan dito. Kaya mag-iingat tayo. Saglit kaming tumigil sa gitna ng kakauyan upang magplano. Inilatag ko sa damuhan ang buong mapa ng bayan ng Aragon at binilugan ko ang bundok na siyang kinaroroonan namin. Men, kailangan nyo maging alerto sa paligid. Dahil ayon sa mga impormasyong nakalap natin, dating jungle fighters ang mga kalaban natin. Kaya walang puwang ang pagkakamali. Dahil kapag nakahanap sila ng pagkakataon para umatake sa atin, tayo ang mapapatay nila. Naiintindihan nyo? Yes, sir. Okay. This is a high-risk mission. Kaya ang kailangan nyo, focus sa galaw ng paligid. 20 lang tayo. Dahil ang iba ay nasa kabilang target area. Kaya inaasahan ko ang inyong kooperasyon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Tandaan nyo, masyado nang maingay ang pangalan ng pangkat ni Commander Aguila. Alam nyo rin na hindi magiging madali ang paghuli sa kanila. Kapag pumalya tayo rito, hindi natin alam kung makakauwi pa ba tayo ng buhay sa mga pamilya natin. Kaya dapat, handa na rin kayo na ibuwis ang buhay ninyo para sa misyon natin. Handa na rin po kami lumaban para sa misyon, sir. Mabuti naman kung ganun. Wala tayong ibang aasahan kundi ang sarili nating kakayahan. Isa pa, napansin kong ang mga residente sa paligid nito ay nakakagulat na hindi nagsasalita tungkol sa kanila. Pero sisikapin nating magtagumpay sa misyong to. Kukunin natin ang leader nila, pati na mga kasama nating binihag nila, para matigil na ang kasamaan ni Commander Aguila. Sabay-sabay na sumang-ayon sa akin ang mga tauhan ko at muli kong tiniklop ang mapa. Inilagay ko yon sa bulsa ko. Pagkatapos, nakabaluktot kaming naglakad at nakatutok ang bawat baril sa unahan ng aming daan. Masyadong masukal ang gubat at makapal ang mga halaman, kaya anumang oras ay baka merong umatake sa amin na kalaban. Lieutenant, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka natitigilan? Ewan ko ba, sir? Hindi ko mahawakan ng maigpit ang baril ko. Hindi ako mapakali. Parang kinakabahan ako. Ngayon lang nangyari sa akin to, ah. Focus ka lang sa misyon. Itabi mo muna ang lahat ng alalahanin mo. Pasensya na po, sir. Bahala na. Tatapusin ko ang misyon na to. Men! Follow me! Konti lang kami, ngunit masasabi kong katumbas namin ang isang batalyon kung kakayahan lang din naman ang pag-uusapan. Meron akong 2 tao na mahusay umakyat sa mga puno upang magsilbing lookout namin sa unahan ng aming daan. Tama si Max. Sa lahat ng naging mission namin, ito ang pinakakakaiba. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, inabutan na kami ng dilim sa kakahuyan. Sa taas ng mga punong naroroon, natitiyak kong nasa pusod na kami ng kagubatan. Kaya ginamit na namin ang aming flashlight upang makita ang daan. Saglit kaming tumigil sa paglalakad nang may napansin kaming kakaiba sa lugar. Sir, mga kalansay. Nagkalat ang mga kalansay sa lupa. Men, maging alisto ay sa paligid. Kunin ang mga baril na pwede nating mapakinabangan. Sir, positive po. Sila nga ang mga sundalong naiulat na unang nawawala sa lugar na ito. May 2 taon na po nakakalipas. Kung ganun, nahanap na natin sila, Max. Itawag mo sa kampo na tuklasan natin dito. Kinuha ko ang mga dog tag ng 3 kalansay na nakita namin sa lugar na yon. Nagtataka kami dahil doon lamang itinapon ang kanilang bangkay. Maya-maya pa
ay nag-aalalang nagsalita si Max. Sir, wala pong signal sa bahaging ito ng gubat ha. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam sir eh. Nakailang subok na po ako sa pagtawag pero wala talaga. Kung ganun, ito ang dahilan kung bakit wala tayong natatanggap na tawag mula sa mga tropa na pumasok dito. Ganun na nga po sir. Tsaka, tignan niyo po ang katawan ng mga kalansay oh. Walang bakas ng tama ng bala sa katawan nila. Ibig sabihin nun, ibang dahilan ang kinumatay nila. Kahit isa man lang sana na palatandaan binaril sila. Pero wala talaga eh. Hindi maaari. Iba ang kutob ko sa lugar na to. Dahil sa napansin namin, nagdulot yun ng takot sa mga kasama ko. Sir, tignan niyo rin po tong isa pang kalansay dito. Pagmasdan niyo po ang pagkakahawak niya sa kanyang M14. Ni walang bawas ng bala sa loob ng magasin ito. Malinaw na inatake po sila ng mabilis at hindi man lang sila nakapagpaputok ng baril. Dahil sa pagkakasuri namin ni Max sa katawan ng mga kalansay, mas naging alerto kami sa paligid. Si Max naman habang naglalakad kami, panay ang subok niya sa radyo, ngunit wala talagang signal. Ganun pa man, ipinagpatuloy namin ang paglalakad papasok sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Pero ang hindi namin alam, may mga matang nagmamasid pala sa amin. Mas matatalas ang paningin at mauhusay na kalaban ang naghihintay sa aming pangkat. Kung kami ay nangangapa sa dilim, ang mga nilalang sa paligid namin ay hindi. Lahat sila nakangisi habang mahinang umaangil. Dahil abala kami sa paglinga sa paligid, ay hindi namin napapansin ang mga nilalang na nakasabay sa aming paglalakad. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. Hanggang sa naramdaman ko ang kanilang presensya, kaya saglit akong tumigil sa paglalakad. Grabe. Gubat pa ba to? Kahit hayop matatakot na sumuot dito eh. Huwag ka maingay, Max. Sir, bakit po? Nararamdaman kong may mga nakatingin sa atin. Tumingin ako sa mga kasama ko, kaya sa pamamagitan ng senyas ko, nagtago sila sa mga halaman at pinakiramdaman namin ang paligid. Kaming dalawa naman ni Max ay dumapa sa damuhan habang nakatutok ang aming baril sa unahan. Diyos ko, may naririnig nga ako sir. Isang huni na para bang galit na kabayo. Kahit mahina alam ko nasa paligid lamang natin sila. Sinusundan lang nila tayo at anumang oras ay aatake sila sa atin. Men, anong status dyan sa kabilang area? Sumagot naman si Alvarado, ang isa sa aming mga kasama, at wala naman daw silang napapansing kakaiba sa paligid. Nang pumagitna ang katahimikan, biglang may nagpaputok ng baril sa kabilang direksyon, kaya doon natuon ang aming atensyon. Alvaro, tignan mo kung ano nangyari sa bandaron. Sumagot ang lalaki at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng ingay. Ngunit maging ito ay narinig naming sumigaw din. Mabilis kaming tumayo para puntahan ang pinagmumulan ng ingay. Ngunit nagulat kami sa aming nadatnan. Sir, may mga patak ng dugo sa lupa. Pero wala na sina Alvaro at ang mga kasama natin. Hindi maaari ito. Masyadong mabilis ang mga kalaban natin. Mga kasama, talasan niyo ang paningin niyo. Nasa paligid lang natin ang mga kalaban. Sir, tignan niyo. Sa itaas ng puno. Diyos ko, si Alvaro yun na. Anong ginagawa niya sa taas ng puno? Tinutupok ng apoy ang katawan niya, sir. Paano nangyari yun? Masama to. Hindi natin napansin kung paano nasunog ang katawan ni Alvaro. Dahil sa mga nasaksiyan namin, naging malikot ang liwanag ng aming flashlight. Halos dumapa na rin kami sa damuhan para lamang makapagtago. Maya-maya pa ay nakarinig ulit kami ng sigaw sa bandang kaliwa ng aming direksyon. Isa-isang nawala ang mga kasama namin at ang naiiwan na lamang ay ang kanilang hawak na baril. Batay sa mga sigaw nila, para bang nakakita sila ng nakakatakot na nilalang.
Dahil doon, nagpaputok na rin ng baril ang iba ko pang mga tauhan. Kahit wala silang tiyak na patatamaan. Bakas sa kanilang muka ang labis na takot. Sir, marami na po nawala sa mga tauhan nyo. Ang masaklap, hindi gumagamit ng baril ang mga kalaban natin dito. Basta nalaman silang umaatake at nawawala na parang bula. Diyos ko, hindi tao ang kalaban natin dito, Lieutenant. Kailangan natin makaalis sa lugar na to. Men! Atras! Umatras kayo! Sa pag-atras namin, ay meron na naman taong sumigaw mula sa likuran namin. Sigaw na parabang nakakaranas ito ng kakaibang sakit. Dahil doon, kahit wala kaming nakikitang kalaban sa paligid, nagpaulan ulit kami ng bala. Takot na ang umiral sa amin dahil sa kakaibang presensya ng mga nilalang na umaatake sa amin. Maya-maya pa ay bigla kaming natigilan nang tumambad sa paningin namin ang kakaibang mga nilalang na ngayon lang namin nakita sa buong buhay namin. Nakangisi ang mga ito na umaangil na parabang galit na kabayo. Sir, anong klaseng nilalang ang mga yan? Nagliliyab ang kanilang mga katawan. Kalahating tao at kalahating kabayo. Diyos ko, isa silang halimaw, sir. Tikbalang sila. Ngunit balot ng apoy ang buo nilang katawan. Anong gagawin natin dito, sir? Tama nga ako. Hindi tao mga kalaban natin dito. Paputukan niyo sila! Sabay-sabay kaming nagpaputok ng baril, direkta sa katawan ng mga halimaw. Pero, naiiwasan nila ang mga bala at mas naging agresibo sa pag-atake sa amin. Isa-isa nilang sinunggaban ang mga tauhan ko. Ang iba, tumalsik sa kakawyan. Ang ilan naman bumagsak sa lupa. Kasunod ng pagbutas nila sa tiyan ng mga tauhan ko, gamit ang mga paa ng mga halimaw na mukhang tikbalang. Kapag tinatamaan naman sila ng bala ng baril, mas lalo lamang lumalakas ang apoy na nakabalot sa kanilang katawan. Natalo ng liwanag nila ang hawak naming flashlight. Doon na nga kami nagkagulo dahil sa labis na takot. Sir, tignan niyo po. Yung isang halimaw na yun, iniangat niya ang kamay niya at lumika siya ng bolang apoy para ibato sa atin. Talon, Max! Sa pagbato sa amin ng bolang apoy, agad kaming nakatalon at nakaiwas. Halos mabingi kami sa lakas ng pagsabog nito na parabang granada. Sir, hindi na tayo makakaligtas dito ng buhay. Sila ang totoong umubo sa mga sundalong unang pumasok sa gubat na to. Tama ka, Max. Pero lalaban ako. Makakaligtas tayo rito. Mabilis kong ipinatong ang baril ko sa ibabaw ng batong pinagtataguan namin. Sunod-sunod nga ang pagpapaputok ko ng baril kahit nasa harapan lang namin ang halimaw na yon. Mabilis niyang naiwasan ang mga bala ko at agad na nakalapit sa akin. Saktong hahawakan niya sana ako sa liig. Mabilis namang kinalabit ni Max ang gatilyo ng kanyang baril at pinatamaan niya sa dibdib ang halimaw. Kaya naman napaatras ito. Pero nabaliwala ang balang yon dahil mabilis na naghilom ang sugat nito. Anak ng putya, oh. Hindi siya tinatablan ng bala. Hindi maaari. Nasa panganib tayong lahat. Muling lumikha ng bolang apoy ang halimaw sa aming harapan at ibinato na naman niya yon sa aming kinaroroonan. Wala na kaming ginawa, kundi ang iwasan ang bawat atake nito. Pagbagsak namin sa lupa at pagsilip mula sa kinaroroonan namin, kita namin kung paano nitong inatake ang ibang mga tauhan ko. Dumating pa ang ibang mga halimaw at pinagtig-isahan nilang lahat ang mga natitirang kasama namin. Wala kaming nagawa ni Max kundi ang magtago at panoorin kung paano nila inubos ang mga kasama namin. Sinunog nila ang katawan ng mga ito hanggang sa maging abo. Narinig ko naman ang pag-iyak ni Max. Sir, wala na mga kasama natin. Pinatay na silang lahat. Tayong dalawa na lang ang natitira. Nasira na rin ang radyo at wala na natira sa mga armas natin. Paano na tayo lalaban sa kanila, sir? Dahil sa ingay ni Max,
Napako ang atensyon ng mga halimaw sa gawin namin. Naku, nalintikan na. Nakita nila tayo, Max. Anong gagawin natin, sir? Ano pa? Hindi aalis tayo sa lugar na to. Max! Ano? Ba't nakatulala ka dyan? Hindi nagsasalita si Max, pero baka sa mukha niya ang takot. Nanginginig ang kanyang labi habang nakatingin sa tabi ko. Kasunod nun, nakarinig naman ako ng malakas na sitsit. At nang sundan ko yun ng tingin, nakita ko ang isang malaking kobra. Mabilis niya akong tinuklaw sa braso, kaya bigla akong napatayo at pilit kong tinatanggal ang bibig nitong nakabaon sa braso ko. Sir! Bilisan niyo, sir! Papalapit na ang mga halimaw! Max! Hindi ako natatakot sa mga halimaw na yan. Mas takot ako sa kamandag ng hayop ng kobrang to. Bilisan mo! Tulungan mo akong tanggalin ang bibig niya sa braso ko! Sir! Dalhin mo na ang kobrang yan, sir! Lumayo na muna tayo rito! Hindi na natapos pa ni Max ang sasabihin niya dahil lumapit na sa aming kinaroroonan ang mga nilalang. Ngunit tumigil ang mga ito ilang dipaan layo sa amin. Tila natakot sila nang makita ang kobra sa braso ko. Umatungal ang mga nilalang at kasunod nun ay kumaripas sila ng takbo papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Ngunit nag-iwan naman sila ng bakas ng apoy sa damuhan, kaya tuluyang lumiwanag ang paligid namin. Ako naman, pilit kong tinatanggal ang bibig ng banakon sa braso ko. Ano ba? Bakit ang lakas mo? Ang hirap mong tanggalin! Sir! Umalis na po mga halimaw. Para bang natakot sila dyan sa kobra? Pwede ba, Max, tulungan mo muna ako rito? Kapag hindi natanggal sa braso ko, ang kobrang to, mamamatay ako sa kamandag nito. At mag-isa ka na lang sa gubat na to. Kaya bilisan mo na! Saka lang naisip ni Max na tulungan ako. Kapag taranta ang pinairal, hindi talaga magagawa ng maayos ang inuutos. Dahil sa labis na takot ni Max, nagawa niyang kagatin ang katawan ng kobra. Kaya naman, natanggal ang bibig nito sa braso ko at mabilis itong gumapang papalayo sa amin. Nanghihina naman akong napaupo sa damuhan habang dumudugo ang sugat ko. Mabilis ko namang binunot ang punyal na nakatali sa hita ko at ibinigay ko yon kay Max. Ito, sugatan mo ang braso kong tinuklaw ng kobra. Bilisan mo! At ako na ang sisipsip sa dugo. Sige, sir. Aray! Dahan-dahan lang, Max. Sobrang sakit. Kasi, sir, parang may naiwan po sa loob eh. 2 matigas na kulay puti. Para bang pangil, sir. Ano? Kinapa kong sugat ko at naramdaman ko nga ang 2 matutulis na bagay na nakabaon sa laman ko. Ano to? Sir, sa tingin ko, naiwan ang pangil ng kobra sa laman nyo. Lintik na yan. Paano to? Sige. Dukutin mo. Tanggalin mo. Sir, umalis na kaya muna tayo rito. Natatakot ako eh. Humingi na lang tayo ng tulong sa matandang lalaki na nasa tribo. Hindi ako marunong gumamot ng tuklaw ng ahas eh. Baka sila alam nila kung paano gagamutin yan. Para na rin matanggal ang pangil ng kobra sa braso nyo, sir. Sa palagay mo ba, aabot pa ako doon ng buhay? Oo, sir. Makakaabot pa kayo ng buhay papunta ron. Sigurado ako. Ano sigurado? Tuklaw ng kobra ang pinag-uusapan natin dito. Bawat segundo mahalaga. Makamandag ang hayop na yun. Gusto mo bang unahin na lang kitang patayin dito? Huwag naman, sir. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Alam kong hindi pa ako makalat ng kamandag ng kobra sa katawan nyo, sir. Dahil hindi pa naman nangingitim ang paligid ng sugat nyo eh. Ang labi mo, sir, normal lang ang kulay. At wala rin pangingitim sa kuko nyo. Tara na, sir. Dadali na kita ron. Wala na nga akong nagawa nang biglang kunin ni Max ang kamay ko at ipinatong niya yon sa kanyang balikat. Huwag mo na akong alalayan. Sa braso lang ang tama ko, wala sa paa. Tsaka sigurado ka ba talaga na hindi pa ako makalat ng kamandag ng kobra sa katawan ko? Oo, sir. Magtiwala kayo sa akin. Kaya tara na. Habang wala pa ang mga halimaw. Ay, siya nga po pala. Ito ang punyal nyo. Doon na lamang natin tatanggalin ang pangil na nakabaon sa braso nyo. Tinanggap ko ang punyal at ibinalik ko yon sa hita ko. Nadaanan naman namin
ang mga kasama naming namatay sa lugar na yon. Dahil naman sa tuklaw ng kobra sa braso ko, kinailangan naming umalis at iwan muna sila sa lugar na yon. Ang tanging nadala lamang namin ay ang baril na nakasukbit sa aming balikat, habang hawak ang nag-iisa naming flashlight na siyang tanglaw namin sa daan. Pero habang naglalakad kami, nakakaramdam na ako ng panlalabo ng aking paningin. Ngunit pinilit kong magpakatatag. Kaya lang, nasusuka at naglalaway na ako ng mga oras na yon. Bakit ganito? Nangihilo ko't nangihina. Sir, ano nangyayari sa inyo? Sabi mo walang kamandag. Pero nararamdaman kong nangihina ako at nanlalabo na ang paningin ko. Bumibilis din ang tibok ng puso ko. Kung ganun, sir, kailangan na po natin magmadali. Baka mabagal lang ang pagkalat ng kamandag. Kaya walang lumilitaw na sintomas sa balat nyo. Akmang hahawakan ako ni Max nang bigla itong napatras at titig na titig sa mga mata ko. Sir, ang mga mata nyo. Ano ang mga mata ko? Ano nakikita mo? Sir, nagbago po ng kulay. Naging dilaw na para bang mata ng ahas. At kumikislap pa, sir. Max, ayoko ng ganyang biro ah. Wala sa lugar ang pagbibiro mo. Hindi, sir. Nagbago talaga ang kulay ng mga mata nyo. Maniwala kayo. Anak naman ng putyaw. Tigilan mo nga ako. Wala akong panahon sa kalokohan mo. Sige na. Umalis na tayo sa lugar na to. Pilit kong binaliwala ang mga sinabi ni Max dahil wala akong ibang hangad noon kundi ang makaalis sa lugar na yon. Gusto ko pang mabuhay at bumalik sa tribo ng matandang nakausap namin kanina. Malakas ang kutob ko na may alam siya tungkol sa mga nilalang na umatake sa amin at kung bakit may mga ganong uri ng halimaw na nagliliyab ang katawan. Max, hindi ko na talaga kaya, Max. Sir, tiisin nyo. Malapit na tayo. Sobrang hapdi na ang sugat ko. Tapos ang init ng pakiramdam ko. Tumigil na muna tayo rito. Pagod na ako. Hindi pa tayo maaaring tumigil dito, sir. Malakas ang kutob kung nasa paligid pa rin natin ang mga umatake sa ating kanina. Teka, sir, bumalik na sa dating itsura ng mga mata nyo. Dahil namamalik mata ka lang kanina, Max. Hindi totoong nagbago ang kulay ng mga mata ko. Sige na. Kakayanin ko pang maglakad. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, narating namin ang tribo. Napansin naming tahimik ang paligid na para bang walang tao sa lugar na yon. Sarado ang lahat ng mga pinto at bintana ng mga bahay. Wala ring nakabukas na ilaw sa loob ng mga kubo. Nagmistulang malawak na kadiliman ang tribong yon. Anging ang malamlam na liwanag lang ng aming flashlight ang nagsisilbi naming tanglaw sa kinaroroonan namin. Ano nangyari dito, sir? Saan tayo hihingi ng tulong? Sa mga taga rito, alam ko nasa loob lamang sila ng bahay nila. Sige na, tawagin mo sila. Tao po! Sino pang gising sa inyo? Tulungan nyo kami! May tama ang kasama ko! Tulungan nyo kami! Kahit isang bahay ay walang nagbukas ng pintuan at kapansin-pansin ang labas ng kanilang mga pintuan. May mga tanda na may lingwaheng nakasulat na hindi ko naman maintindihan. Ang nakapagtataka, kagaya ito ng marka sa dibdib ko. Pero kulay pula ang tintang gamit nila kumpara sa marka ko na kulay itim. Hala, totoo nga. Ganyan na ganyan ang itsura ng markang nasa dibdib nyo, sir. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ewan ko, sir. Pero sa tingin ko, may nangyayaring kakaiba sa lugar na to na hindi alam ng gobyerno. Ngunit hindi yun ang mahalaga. Kailangan po natin makahingi ng tulong sa kanila. Max, wala talagang magbukas ng pinto para sa atin ah. Sir, isa na lang po ang naiisip kong paraan. Dahil determinado na kaming makahingi ng tulong sa mga tao. Wala nang ibang naisip na paraan si Max, kundi ang magpaputok ng baril. Umalingaw-ngaw ang ingay nito sa katahimikan ng gabi. Dahil doon, nagising ang mga tao. Nagkagulo sila at may isang bahay ang nagbukas ng ilaw. Sir,
Nagising natin silang lahat. Si Raulo ka talaga, Max. Natural na magigising sila. Magpaputok ka ba naman ng baril eh? Aray, talagang napakasakit na ng sugat ko sa braso. Aalalayan na kitang maglakad, sir. Anong ginagawa niyo rito? Sabay kaming napalingon ni Max. Sa pinagmulan ng boses, nakita namin ang matandang lalaki na nakatayo sa unahan ng mga katribo nito. Tulungan niyo kami. Tinuklaw ng kobra kasama ko. Cobra baka mo? Aba, napaka-imposible naman yatang buhay pa siya hanggang ngayon. Kaya nga po kailangan namin ng tulong niyo. May oras pa para magamot siya. Tulungan niyo po kami, nakikiusap po ako. Hala, sige. Sumunod kayo sa akin. Nagsitabihan ang mga tao nang dumaan kami. Sumunod kami sa matanda at pumasok kami sa bahay nito. Yun lang ang nag-iisang bahay na may nakabukas na gasera. Madalas kaming binubulabog rito ng mga nilalang na naglalaro ng apoy. Kaya walang ni isang bahay rito nagsisindi ng ilaw kapag ganitong oras ng gabi. Ngunit dahil kailangan niyo ang tulong ko, tatalasan ko na lang ang aking pakiramdam sa paligid. Sige na, iupo mo ang kasama mo sa bangko at titignan ko ang sugat niya. Salamat po. Pilo ang pangalan ko. Ang tawag nila sa akin dito ay Lolo Pilo. Ako naman si Captain Elmo Garcia. At siya naman, si First Lieutenant Max Aguilar. Mga scout ranger kami. Pasensya na po kayo dahil kinailangan namin ng tulong nyo at binulabog namin ang pananahimik nyo. Ayos lang yon. Tsaka huwag kayo mag-alala. Ligtas kayo rito. Hindi rin kayo nagkamali ng taong nilapitan. Dahil isa kong albularyong mananambal. Ang albularyong mananambal ay gumagamot ng taong natutuklaw ng ahas o nakakagat ng makamandag na hayop. Gamit ang mutya nila at mga halamang gamot ay kaya nilang lunasan ang mga sakit na dulot ng hayop. Matatanggal niyo pa po ba ang kamandag ng kobra sa sugat ni sir? Oo naman. Sandali lang. At ididikit ko sa balat niya ang batong tambal na ito upang malaman kung may kamandag ang sugat niya o wala. Tambal po palang tawag sa batong yan. Teka, nauhulog po ang bato at hindi dumidikit sa balat ko. Ibig sabihin nun walang kamandag. Paanong nangyari yun? Sigurado ka bang kobra talagang nakatuklaw sa'yo? Opo, nakita namin dalawa ni Max eh. Lolo, ang totoo nga niyan. Naiwan ang pangil ng kobra sa loob ng sugat niya. Totoo po ang sinabi ni Max. Sobrang sakit nga po ng sugat ko dahil sa naiwang pangil ng kobra sa laman ko. Teka, nakakapako nga ang sugat mo. Ang dalawang matutulis na bagay sa loob ng laman mo. Yan nga po ang tinutukoy namin, Lolo Pilo. Diyos ko! Tinaniman ka! Ano po? Anong ibig niyo sabihin? Tinaniman ka ng mutya ng makamandag na pangil ng kobra. Isa itong pambihirang kapangyarihan na ngayon ko lang nasaksihan. Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. May dahilan kung bakit hindi ka namatay sa kamandag ng kobra. Dahil ikaw ang pinili ng ahas bilang bagong tagapangalaga sa mutya niya. Teka, kung totoo po may mutya ng kobra si Kapitan, nangangahulugan pong siya rin ang tatapat sa mga nilalang na umatake sa amin kanina? Umatake? Anong ibig mo sabihin? Ang totoo po, kaming dalawa lang ni Max ang nakaligtas mula sa mga nilalang na umatake sa amin. Mabuti na lang at natakot sila sa kobrang tumuklaw sa akin. Mabuti nga at nakaligtas pa kayo. Alam ko na mangyayari to. Binalaan ko na kayo pero di kayo nakinig. Ano klase pong nilalang ang mga yon, Lolo Pilo? Ang tawag namin sa kanila ay mga binanginan. Binanginan? Ano pong uri sila ng nilalang? Sila ang mga uri ng tikbalang na may dugong engkanto. Takot ang mga tao sa kanila, kaya mas pinipili naming maniraan dito sa kapatagan kesa mamundok. Nakita po namin ang itsura nila. Nababalutan po ng apoy ang buo nilang katawan. Kakaiba talaga at nakakakilabot ang anyo nila.
Dahil nga may kapangyarihan silang pagalawin ng apoy at bumuo ng sandata sa pamamagitan nito. Sila rin ang dahilan kung bakit hindi kami nagsisindi ng ilaw tuwing gabi. Pero bakit sila nasa gubat? Binabantayan nila ang bundok ng Aragon na kanilang tirahan. Nagiiwan din sila ng apoy sa bawat bakas ng kanilang mga paa. Yun ang dahilan kung bakit ang ibang mga hayop na naninirahan sa gubat ay napipilitang umalis upang iligtas ang kanilang mga buhay. Kaya ang pagkakaroon mo ng mutya ay isang biyaya para sa aming lahat. Paano po ito magiging biyaya? Sobrang sakit nga po ng braso ko at ang hirap pong igalaw. Sa una lang yan. Dahil sa pagkakaroon mo ng mutya, magbabago ang lahat ng kakayahan mo. Magagawa mo ng sabayan ang takbo ng mga binanginan kahit gaano pa sila kabilis. Di po ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa inyo. Tsaka Lolo Pilo, napansin ko po nagbago ang kulay ng mga mata niya kanina. Dahil nga umepekto kagad sa kanya ang kapangyarihan ng mutya ng makamandag na pangil ng kobra. Sino po ba talaga kayo? At paano niyo po nalaman ang tungkol sa bagay na to? Tulad na sinabi ko, ako ang mananambal na nagmula pa sa lahi ng mga babaylan at albularyo. Kaya alam ko ang lahat ng mga nangyayari sa paligid ko. Wala lang kaming magawa para labanan ng mga aswang na binanginan, sapagkat hindi kami nagtataglay ng ganyang klase ng kapangyarihan. Teka. Ibig po bang sabihin, tanging si Kapitan Elmo lamang ang makakapatay po sa kanila? Tama ka. Ganito rin po ba ang nangyari sa mga kasama namin pumasok sa gubat? Oo, lahat sila pinatay ng mga aswang na binanginan. Kaya maswerte pa rin kayo. Dahil kayo kauna-unang nakalabas ng buhay sa gubat na yun. Marami pa kaming pinag-usapan at ang lahat ng mga yon ay tungkol sa nilalang na nakasagupa namin. Maya-maya pa, itinalian na lamang ni Lolo Pilo ang braso ko gamit ang kulay pula niyang panyo mula sa kanyang ulo. Sige na, magpahinga na kayo. Dahil kailangan ko ng patayin ang ilaw sa bahay na ito. Salamat po sa tulong nyo, Lolo Pilo. Bago ang lahat, gusto ko malaman ninyo na hanggat maaari, wag na wag kayong lalabas ng bahay ko nang di ko sinasabi. Nag-iingat lamang kami dahil madalas kaming salakayin ng mga taon labas. Makakaasa po kayo. Nasusunod kami sa sinasabi niyo. Pero kung may mapapahamak po sa inyo ng dahil sa amin, hindi po kami magdadalawang isip na ipagtanggol kayo. Pagkatapos namin pag-usapan ang tungkol sa nangyayari sa tribo nila, itinanong na rin namin kung ano ang ibig sabihin ng markang nakita namin sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Yung pala ang pangontrang ginawa ni Lolo Pilo para ipaalala sa mga binanginan na huwag silang papasok sa loob ng bahay. Simbolo raw yun ng propesiya ng mga binanginan bilang palatandaan ng kanilang katapusan. Takot daw ang pinuno sa markang yun upang maiwasan ang kaguluhan. Hindi na lang sila nagsisindi ng ilaw sa gabi. May marka kong kagaya nun, ngunit mas pinili ko na lamang na wag na munang magtanong tungkol doon. Maya-maya pa, sinamahan kami ng matanda sa magiging silid namin. Dahil sa labis na pagod, agad kaming nakatulog. Kinabukasan ay agad kaming napabalikwas ng bangon dahil sa malakas na boses ni Lolo Pilo. Kapitan Elmo, First Lieutenant Max, kahit na anong mangyari, wag na wag kayong lalabas ng bahay ko. Magtago kayo rito. Mabilis kaming tumayo mula sa higaan namin, ngunit hawak namin ang aming baril. Sumilip kami sa siwang ng dingding ng bahay ni Lolo Pilo at tinignan namin ang nangyayari sa labas. Nakita naming hinarap ng matanda ang mga rebelde habang hawak nito ang tungkod. Ter, may mga rebelde. May dala ang iba ng mga manok. Ang ilang kalalakihan, may mga hila na kalabaw at may sakayon ng mga sako ng palay. Ibig sabihin, sa pilitan nilang kinukuha ang mga pagkain ng mga taga rito. Wala na to sa kanilang pinaglalaban. Teka sir,
Sa gawin yun, yung lalaking kausap ni Lolo Pilo. Hindi kaya siya na si Commander Aguila? Pagkakataon na natin para mahuli siya. Kung talagang siya si Commander Aguila, humanda siya sa akin. Teka, sandali lang sir. Marami ang madadamay kapag kumilos tayo. Hinawakan ni Max ang kamay kong may tangan sa baril at naalala ko ang sinabi ni Lolo Pilo. Pero ang hirap naman yatang magpigil ng galit kung nakikita kong sinasaktan nito ang matanda. Ano itong nabalitaan ko? Na may pangkat daw ng mga sundalo ang kinausap mo, ha tanda? Tama ka sa nabalitaan mo at pumasok sila sa gubat. Hanggang ngayon, walang nakabalik sa kanila. Hindi talaga ako pinababayaan ng Panginoon kong si Binanginan. Ngunit ang tigas pa rin ng ulo ng mga sundalong yon. Hindi nila ako kayang buwagin. Ngunit nagmamatapang pa rin sila. Kaya wala kang dapat na alalahanin, Commander. Anong wala? Ang ikinakagalit ko ay yung wala kang sinabi sa akin tungkol sa kanila. Aray ko, Commander! Pitiwan mo ang damit ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin dahil nagiging matigas na ang ulo mo. Pasensya na, Commander, kung di ko kagad sinabi sa'yo. Sa susunod, hindi ko nabibitiwan ang damit mo. Papatayin kita sa pamamagitan ng sakal. Naiintindihan mo ba? Oo, Commander, naiintindihan ko. Hindi na rin ito mauulit. Dapat lang, hawak ko kayong lahat at tig-iisang bala lamang kayo. Kung mamalasin pa, ipapakain ko kayo sa mga nilalang na inaalagaan ko. Naiintindihan mo? Oo, Commander, naiintindihan ko. Sa susunod, kapag may nakita kang dumaan ng mga sundalo sa tribo ninyo, ipagbigay alam mo agad sa akin. Ginagambala nila ang pananahimik ng gubat. Sa oras na maulit na ito, kayong lahat ang ipapakain ko sa mga Binanginan. Maawa ka naman, Commander Aguila. Magbibigay na lamang kami ng kahit na anong gusto nyo. Huwag nyo lang kaming ipakain sa mga Binanginan. Mula sa pinagtataguan namin, ay narinig namin na tinawag ni Lolo Pilo na Commander Aguila ang lalaking may dakot sa damit niya. Sabay bitaw nito sa damit ng matanda, dahilan upang muntik itong mawalan ng balanse. Mabuti na lang at naitukod nito sa lupa ang hawak nitong tungkod. Positive nga, sir. Sila na nga ang target natin. Pagkakataon na sana nating mahuli si Commander Aguila kung wala lang sibilyang madadamay. Napansin namin na takot ang mga tao sa mga rebelde at kahit ang mga alaga nilang baboy ay dinala rin ng mga ito. Nang umalis ang grupo ni Commander Aguila, walang nagawa ang mga tao kundi ang malungkot at manghina. Mga kasama, patawarin niyo ako kung wala akong nagawa para ipagtanggol kayo. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanilang kagustuhan kaysa mamatay sa kamay ng mga Binanginan. May isang lalaki na nagsalita na hanggang kailan daw sila magtitiis. Kailan pa raw sila matututong lumaban kapag ba raw namatay na sila sa gutom. Sa bagay na yan, ay alam mo na ako anong sagot ko. Ngunit umaasa ako na merong isang tao na tatayo para sa atin, para ipagtanggol tayo laban sa kasamaan ni Commander Aguila. Isang mandirigmang magpapalaya sa atin sa kalupitan ng mga taong labas. Nagkatinginan kami ni Max nang lumingon sa gawi namin si Lolo Pilo. Alam nitong narinig at nakita namin ang ginawa ni Commander Aguila sa kanila. Hinintay lang namin na makapasok ang matanda at malungkot itong naupo sa bangkong nasa harap namin. Ngayong nasaksihan nyo na ang paghihirap namin, anong masasabi mo, Kapitan Elmo? Wala po akong masabi dahil naiintindihan ko po kung bakit natatakot kayo sa kanila. Bukod pa ron, nalaman ko po na sila palang nag-aalaga sa mga Binanginan upang mapanatili ang kanilang puwersa. Tama ka, Kapitan. Ngayong alam ko nang nasa iyo ang mutyang kinatatakutan ng mga Binanginan, kakapalan ko ng mukha ko para humingi ng tulong sa inyo.
Tungkulin po namin protektahan kayo laban sa mga masasamang taong yun. Kaya wag po kayo mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Siya nga pala, kailangan ninyong lumipat ng ibang mapagtataguan. Dahil kapag nagkaroon ng inkwentro ang grupo ni Commander Aguila, basta na lang silang pupunta rito para magpagamot sa akin. Ayokong madatnan nila kayo rito. Pambihira. Ang kapal din po pala ng apog ng Commander Aguilang yon. Pagkatapos po kayong takutin at pahirapan, sa inyo rin po pala sila humihingi ng tulong medikal. Tama ka, Max. Ang totoo. Sila ang pumatay sa mga nurse na nagme-medical mission sa tribo namin. Inubos sila sa harap namin at tinakot kami na matutulad daw kami sa kanila kapag hindi ko sila ginamot. Nakuyom ko ang aking kamao nang marinig ko ang sinabing yon ni Lolo Pilo. Ang alam ko, may mga buhay pambiyag na minsan kong ginamot dito. Ano po sabi nyo? May ginamot kayong mga biyag? Nakilala niyo po ba sila? Kung hindi ako nagkakamali, mataas na opisyal siya. Parang narinig kong tinawag siya ni Commander Aguila na Colonel Sandoval. Nagkatinginan kami ni Max at nagkaroon ng pag-asang buhay pa nga si Colonel Sandoval. Sir, buhay pa nga si Colonel. Diyos ko, salamat naman kung ganun. Ibig sabihin, kilala niyo siya. Opo. Anong binabalak niyo ngayon? Ililigtas po namin si Colonel. Salamat po sa impormasyon niyo, Lolo Pilo. Walang anuman. Siya nga pala, habang nagpaplano kayo, sasamahan ko kayo sa kubo ko na matatagpuan malapit sa ilog. May mga sandata ako ron na makakatulong sa inyo sa paglusob. Maraming salamat po talaga sa tulong ninyo, Lolo Pilo. Tulad ng napag-usapan namin, sinamahan kami ng matanda papunta sa kinaroroonan ng kubo nito. Ilang oras lang ang nilakad namin bago kami nakarating doon at tumambad sa paningin namin ang maliit na kubong gawa sa kawayan at kugon. Agad kaming pumasok sa loob nun at nakita namin ang mga nakasabit sa dingding na iba't ibang klase ng armas, pati na ang iba't ibang uri ng mga patalim. Ngunit kakaibang sandata ang kinuha ni Lolo Pilo at iniabot niya sa akin. Nagtataka naman akong napatingin sa muka ng matanda. Lolo Pilo, bakit po itong sandatang itong ibinigay niyo sa akin? Gawa lamang po ito sa kahoy. Gawa nga lamang yan sa kahoy. Ngunit mas makapangyarihan yan sa lahat ng mga sandatang nakasabit sa dingding. Nagmula pa yan sa puno ng balete. Hindi ba't kadalasang ginagawan lagusan at tirahan ng mga engkanto ay ang puno ng balete? Opo. Kaya yan din ang gagamitin mo sandata laban sa mga aswang na binanginan. Galing pa yan sa isang mabagsik na albularyo na kinatatakutan nun ng mga masasamang nilalang. Sa oras na magamit mo yan sa katawan nila, mag-iiwan yan ng malalim na sugat at hinding-hindi yun maghihilom. Parang napaka-imposible naman po nito, Lolo Pilo. Walang imposible sa mutya, Kapitan Elmo. Sa pamamagitan ng punyal na kahoy, malulusaw ang katawan ng mga binanginan at maglalaho ang kanilang kapangyarihan, pati na ang kanilang kakayahang bumuo ng bolang apoy. Makakaramdam din sila ng panghihina at sa ganyang paraan, madali mo na silang mapapatay. Kahit saan mo sila patamaan, may bisa ang punyal para patayin sila. Hindi ko po akalain na may silbi pala ang punyal na gawa sa kahoy ng balete. Bakit po ganito to kalakas? Dahil sagana yan sa orasyon na nagmula pa sa mga ninuno ko na mga pinakamahuhusay na albularyo at manunugis nung panahong yon. Ang astig naman po pala na sandata nyo. Pero, bakit po kayo? Bakit di nyo ginamit ang sandatang yan? Hindi ko talaga magagamit yan. Dahil tignan nyo naman, matanda na ako at mahina na ang katawan ko. Kung gagamitin ko naman yan, wala rin silbi dahil wala akong mutya ng makamandag na pangil ng kobra. Tanging ang makakagamit lang sa punyal ay ang may nakatanim na mutya sa katawan.
Kung ganun po, iingatan ko po ang sandatang ito. Sir, pagkakataon mo nang matalo ang mga aswang na binanginan. Ay teka, sandali lang po Lolo Pilo. Aling sandata naman ang para sa akin? Nakikita mo ba ang panang yon? Opo, yung katabi ng shotgun. Kunin mo. Bagay yan sa'yo. Para sa malayo ang pag-atake. Hindi ka makakahabol sa bilis ng mga binanginan. Kaya yan ang gagamitin mo para habulin ang kalaban. Ano naman po ang kakayahan ng pana ko, Lolo Pilo? Mababawasan ang lakas at bilis ng mga binanginan. Yun lang ang kakayahan ng pana. Ngunit malaking tulong yon upang hindi ka kagad masaktan. Paano naman po ang baril namin? Ang baril ninyo, walang silbi ang mga yan sa katawan ng mga binanginan. Yan ang dahilan kung bakit namatayan lahat ng mga sundalong pumasok sa gubat. Nakapagtataka naman po yun. Ang bala ng baril walang epekto sa kanila. Tama ka. Dahil may dugong engkanto ang mga aswang na binanginan, magiging dahilan pa ang mga baril upang pagkunan nila ng sandatang papatay sa inyo. Kaya nilang kontrolin ang apoy. Naiintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin? Opo, malinaw na po sa amin ang lahat. Malinaw na kakaibang nilalang ang kalaban namin dito. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Pilo, para sa mga impormasyong ibinigay niyo po sa amin. Pati na po sa sandatang to. Kung wala po kayo, baka hindi na rin namin alam kung ano ang gagawin namin. Pero kailangan niyo pa rin mag-ingat at magsanay para sa mga sandata ninyo. Tama po kayo. Kailangan namin ng pag-iensayo. Lalo na at nakita namin kung paano gumalaw ang mga binanginan. Isa pa, masyado silang mabilis para maliitin ang kakayahan nila. Nagkakamali ka, Kapitan Elmo. Sapagkat ang pagkakaroon mo ng mutya ay magbibigay sa iyo ng mga kakaibang kakayahan. Natutumbas sa kakayahan ng mga binanginan. Lahat ng kanilang mga kakayahan, kaya mo nang tapatan yun. Kaya sila ang mahihirapan sa iyo. Hindi ka nila basta-basta masasaktan at mapapabagsak. May kakayahan ka na rin na magpagaling ng sugat mo. Ano po? May kakayahan akong pagalingin ang sugat ko? Paano po mangyayari yun? Pagbastan mo. Sige, tanggalin mo ang nakatali sa braso mo. Tanggalin mo ang benda. Makikita mo na marka na lang ng tuka ng ahas ang makikita mo dyan sa balat mo. Tinanggal ko nga ang panyo at laking gulat ko nang makita kong wala na akong sugat roon at 2 itim na tuldok na lamang ang natitira. Hinaplos ko yun at wala na rin akong nararamdamang sakit. Dahil doon, nabigla rin si Max. Hala, paano po nangyari yan? Talaga palang makapangyarihan ng mutya sa braso ni Sir. Oo, Max. Matatanggal lamang ang mutya sa braso ni Kapitan Elmo kapag ang punyal na mismo ang gagamitin niyang pangtanggal sa nakabaon na pangil ng kobra. Bakit patatanggalin ang mutya kung may taglay naman po itong kapangyarihan? Kung ako yan, hahayaan ko na po ang mutya sa braso ko. Hindi rin maaari, Max, sapagkat ang katawan mismo ang kusang tatanggi sa kapangyarihang taglay ng mutya. Kapag sumapit ang edad niya sa 60, kailangan talaga niyang tanggalin yan gamit ang punyal. Para po palang bakuna. May expiration date din. Bakit kaya ako ang pinili ng kobrang yun? Sapagkat nakita niya ang dedikasyon mong lumaban sa mga aswang na binanginan. Kahit wala kang sapat na kakayahan at sandata para labanan sila, ipinakita mong karapat-dapat ka para sa mutya. Kahit hindi sa akin nangyari ang bagay niyan, nagpapasalamat pa rin ako sa kobrang tumuklaw sa'yo. Bakit naman po? Dahil sa'yo ibinigay ang kanyang mutya. Maaaring sa mga oras na ito, patay na rin ang kobra na yon. Ho? Bakit naman po mamamatay yung kobra? Hindi naman po siya sinaktan ni Kapitan eh. Namamatay kasi ang nangangalaga sa mutya kapag naipasa na nila ito sa bagong tagapangalaga. Kaya naman, Kapitan Elmo, huwag mong sayangin ang buhay ng kobrang yon. Dahil gusto niya na magkaroon ng katahimikan ng gubat na yon. Ang gubat na tiraan ng mga kauri niyang hayop.
Huwag po kayo mag-alala. Hindi masasayang ang buhay ng Cobra sa pagkakataong binigay niya sa akin. Salamat sa Diyos. Dininig niya ang kahilingan namin na magkaroon ng isang taong tatayo para palayain kami mula sa kamay ng mga masasamang nilalang na yon. Pati na rin sa malupit na commander ng lugar na ito. Gagawin po namin ang lahat para matupad ang kahilingan ninyo. Makakaasa po kayo, Lolo Pilo. Nagagawin namin ang lahat para matapos na ang paghihirap nyo. Aasahan ko yan, Lieutenant Max at Kapitan Elmo. Mag-iingat kayo. O sige, kailangan ko nang umalis. Hindi maaaring malaman ni Commander Aguila na tinutulungan ko kayo. Marami siyang mata sa paligid at anumang oras. Baka makarating sa kanya ang tungkol sa inyo. Mag-iingat po kayo, Lolo Pilo. Nang iwan kami ni Lolo Pilo, ay nagkatinginan kami ni Max. Pinagmasdan naming mabuti ang mga sandatang nasa kamay namin. Nang hawakan ko yon ng maigpit, lumitaw ang isang kakaibang liwanag na parabang ilaw ng gasera. Ako lang ang nakakakita sa liwanag nito. Max, ito na ang pagkakataon natin para ipagpatuloy ang misyon. Kasama mo ko sa labang ito, sir. Makakaasa ka. Habang naghihintay kami sa pagsapit ng gabi, sinimulan namin ang pagsasanay sa paggamit ng aming mga sandata. Nagtunggali rin kami upang sukatin ang aming lakas gamit ang mga sandatang nasa kamay namin. Mabilis naming natutunan ang iba't ibang taktika sa pakikipaglaban ayon sa kakayahan ng aming armas. Nagulat naman si Max dahil napansin niya ang pagbabago sa kilos ko. Ama nga si Lolo Pilo. Luminaw ang paningin ko kahit madilim ang paligid na para bang may sarili akong ilaw. Ang pandinig ko lumakas din at ultimo yabag ng hayop mula sa malayo ay naririnig ko. Ganon din ang pang-amoy ko at nalalaman ko kung may hayop na umaaligid sa akin. Talagang kakaibang naging epekto ng mutya sa katawan nyo, sir. Nahirapan nga po ako sa inyo kanina na talunin kayo eh. Bago umalis si Lolo Pilo, sinabi niya sa akin na malalaman ko rin daw kapag nasa paligid natin ang mga binanginan dahil iinit daw ang mutyang nakabaon sa braso ko. Wala na po palang makakapigil sa atin. Oras na para umatake sa kanila. Pagsapit ng tamang oras, binaybay namin ang daan pabalik sa lugar kung saan namin iniwan ang mga kasama namin. Nagulat kami sa aming nadatnan. Kapitan, nawawala po ang katawan ng mga kasama natin ah. Sino kaya ang kumuha sa bangkay nila? Malakas ang kutob kong kinuha sila ng mga rebelde. Hinala ko, malapit lang dito ang kuta ni Commander Aguila. Maya-maya pa, ay bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng braso ko. Max, sumanda ka. May mga binanginan sa paligid. Sir, ito na po yun. Pagkakataon na po natin para masubukan ang mga sandata natin. Tama ka. Pero mag-iingat ka pa rin ha. Agad na inihanda ni Max ang kanyang pana at itinutok yon sa unahan ng kanyang daan habang sukbit nito sa balikat ang pahabang basket na gawa sa ratan na naglalaman ng 100 piraso ng palaso. Ako naman ay mahigpit kong hinawakan ang punyal at maingat na humakbang pasulong. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng huni ng kabayo ilang metro ang layo mula sa amin. Pagkatapos ay lumiwanag ang paligid dahil sa apoy na nanggagaling sa katawan ng mga binanginan. Max, maging alisto ka. Pinaliligiran nila tayo. Dahil doon, kung saan-saan itinutok ni Max ang kanyang sandata. Sa kanan at kaliwa, basta may kaluskos, doon siya nakaharap. Hindi nga nagtagal, may lumukso sa unahan ng aming daan. Nariyan na sila. Nakangisi na akala mo yung mga halimaw na gutom. Tumutulo rin na malapot nilang laway. Akala nila, matatakot tayo sa kanila. Hoy, mga binanginan! Ngayon kayo lumaban. Ngayon nyo kami atakihin. Magbabayad kayo sa ginawa nyo sa mga tauhan ko. Umatungal sila ng malakas, sabay taas ng unahan ng kanilang mga paa. Pagpatak nun sa lupa,
agad silang bumuo ng bolang apoy gamit ang kanilang kamay. Sir, ibabato nila sa atin ang bolang apoy! Umilag tayo! Mabilis ang ginawa naming pag-iwas, sabay sugod sa kanilang kinaroroonan. Nauna ang palaso ni Max na bumaon sa isang binanginan. Nanghina ito pero umatake pa rin kay Max. Ako naman, mabilis ang takbo papasugod sa isa pang binanginan. Lumukso ako ng mataas para itarak ang punyal sa likod nito. Umatungal ang binanginan dahil sa labis na sakit. Kasunod ng pagkawala ng apoy na bumabalot sa katawan nito. Napaluhod dito sa lupa at nalusaw ang katawan hanggang sa maging abo. Nakita yon ng isa pang binanginan. Natakot ito kaya kumaripas ito ng takbo papalayo sa akin. Ngunit naging mabilis din ang takbo ko at sinabayan ko siya. Lumukso ako para sumakay sa likod niya. Sa una, naramdaman ko ang init. Ngunit saglit lang yon dahil naglaho ang apoy sa katawan nito. Sabay tarak ko ng punyal sa batok ng binanginan. Namnamin nyo ngayon ang sakit ng paghihiganti ko! Habang sakay ako ng binanginan, naramdaman kong may tumamang palaso sa mata nito. Pinana ito ni Max, kaya pasadsad itong bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, nalusaw ang katawan ng binanginan at sumama ang abo nito sa hangin. Naramdaman ko naman ang paglapit sa akin ni Max. Akalain niyo po yun, sir. Kusang naagnas at nalusaw ang kanilang katawan dahil sa sandata niyo. Grabe, akala ko talaga katapusan na natin. Hindi pa rin biro ang lakas nila, sir. Ang mahalaga, nabawasan na natin ang kanilang puwersa. Simula pa lang to, Max. Dahil kailangan pa nating hanapin ang kuta ni Commander Aguila. Sandali yan, sir. Kukunin ko lang ang mga palaso para hindi ako maubusan ng bala. Sige, bilisan mo. Okay na, sir. Tara, umalis na tayo dito. Ginalugad namin ang buong kagubatan at tumagal yon ng halos 2 oras. Saka namin narating ang kinaroroonan ng kuta ng mga rebelde. Mula sa pinagtataguan naming halaman ay pinag-aralan naming mabuti ang galaw ng mga taong naroroon. Tinalasan ko rin ang pandinig ko at narinig ko ang boses ni Commander Aguila. Sa kubong nakatayo sa gitna ng kuta, kausap niya si Colonel Sandoval. Simulan mo na magdasal, Colonel. Dahil ngayon ka na, sisistensyahan. Pero bago yun, nakikita mo ba mga dogtag na to? Pag-aari lang naman ito ng mga sundalong sumubok para i-rescue ka. Narinig kong nagsalita si Colonel Sandoval at pinagbantaan niya ang buhay ni Commander Aguila na gagawin ito ang lahat para maparusahan ang pinuno ng kilusan. Sir, ano pong status sa kuta nila? Ano pong naabot ng pandinig nyo? Sa gitna ng kuta, nandun si Colonel Sandoval. Positive. Buhay siya kaya lulusob tayo. Sir, teka sandali. Inilabas na mga tauhan ni Commander Aguila ang mga biyag. Saan kaya nila dadalhin ng mga yon? Susundan natin sila. Tumayo kami sa pinagtataguan namin at umikot kami sa kuta ng mga ito. Magaan ang aming pagakbang. Tiyempo naman na mayroong 2 taong papalapit sa gawin namin. Dala nila ang matataas na kalibre na baril. Ang ginawa ni Max, mabilis niyang pinatamaan ng palaso ang leeg ng isang lalaki na agad na bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Samantalang ang isa pa ay akma sanang magpapaputok ng baril, pero agad akong nakalapit sa kanya at sinaksak ko ito sa leeg gamit ang punyal. Sabay naming hinila ang kanilang bangkay papunta sa makapal na halaman para itago. Sir, nawala na po sila. Sumunod ka sa akin. Doon ko naririnig ang yabag ng mga paa nila. Malalaki ang hakbang na sinundan namin ng ingay ng mga rebelde at napagtanto kong dinala ang mga biyag sa gitna ng kagubatan. Kuweba yun ah.
Malamang na diyan nagtatago ang pinuno ng mga binanginan. Sir, may mga sibilyang dinala sa loob. Ano pong gagawin natin? Sandali kaming nag-isip ng paraan kung paano kami makakapasok sa loob ng kuweba nang hindi kami namamalayan ng kalaban. Ang ginawa ko, itinago ko ang punyal sa ilalim ng damit ko at isinuksok ko yun sa bewang ko. Kapitan, ano pong binabalak nyo? Papasok akong mag-isa sa loob at ikaw, lookout kita. May iwan ka rito. Teka sir, mapanganib pong naiisip niyong plano. Matagal ko nang ginagawa to, Max. Palagi kong ipinapain ang sarili ko sa mga kalaban. Ngayon pa ba ako kakabahan? May kakayahan ako mapaghilo man sugat ko. Kaya huwag kang mag-alala. Pero kasi sir, maniwala ka sa akin, First Lieutenant Max Aguilar. Manatili ka rito. That's an order. Hindi na nakipagtalo pa sa akin si Max nang banggitin ko ang kanyang buong pangalan. Hudyat ko yun ng pagbibigay ng order bilang nakatataas sa kanya. Nang humanda ako sa pagpasok sa kuweba, pumwesto si Max sa ilalim ng makapal na halaman habang nakatutok sa lagusan ng kanyang pana. Agad kong pinilipit ang leeg ng dalawang lalaking naiwang nagbabantay sa labas ng pintuan ng kuweba. Itinapon ko sa malayo ang kanilang mga baril. Saka ako maingat na pumasok sa loob. Sumalubong sa akin ang mabahong singaw ng kuweba. Mula sa kinaroroonan ko, umi-echo ang boses ni Colonel Sandoval habang pinahihirapan ito. Dinig na dinig ko ang masayang boses ni Commander Aguila. Mahal kong binanginan, inaalay ko po ulit sa inyo ang aking mga biyag. Para sa karagdagan ng inyong kapangyarihan, higupin po ninyo ang kanilang enerhiya at lasapin ang sarap ng kanilang lamang loob. Yan ang gusto ko sa'yo, Aguila. Palagi mo akong binubusog sa sariwang dugo at laman ng tao. Kaya lang, naiinis ako sa'yo. Dahil hindi mo napipigilan ang madalas na pagbisita sa akin ng mga sundalo. Wala ka na ba talagang magagawang paraan para patahimikin sila? Ngunit, kailan po makakagawa niyan, mahal na Panginoon? Habang tumatagal, nagiging agresibo na po mga sundalo na pasukin ang inyong teritoryo. Hindi ako makakapayag. Kung ganun po, salakain ninyo mga karatig na baryo at ako ang ilagay nyo sa posisyon para bigyan ng babala ang mga sundalo na kayo ang hari sa lugar na ito. Yan. Ganyan nga ang gusto ko sa mga alagad ko. Masama ang ugali at sakim. Panatilihin mo ang ganyang ugali at hindi magtatagal. Ikaw na ang magiging hari sa lupang ito at ako naman ang magiging Panginoon ninyong lahat. Hindi na ako nakatiis at nagpakita ko sa kanilang lahat. Nagulat sila sa paglitaw ko dahil nakikita nila ang liwanag mula sa braso ko. Makikinig pa sana ako sa inyo eh. Kaya lang, naaalibadbaran na ako sa mga pinag-uusapan ninyo. Anong ibig sabihin ito, Aguila? Sino ang taong yan? Panginoon, hindi ko napansin na may natira pala sa mga sundalong pinatay ninyo. Sabihin mo, palpak ka, Commander Aguila. Masyadong mahina ang puwersa ng mga taong nagbabantay sa labas. Kaya napatay ko sila nang walang kahirap-hirap. Hayop ka, Aguila. Inutil ka talaga. Hinayaan mo makapasok yan dito. Talagang inutil siya. Ang totoo, may plano siyang patayin ka. Binanginang hangal. Anong sabi mo? Hangal ang tawag sa nilalang na kayang utuin ng alagad niya. Hindi totoo yan, Panginoon. Nagsisinungaling ho siya. Hindi ako nagsisinungaling, binanginan. Niluloko ka niya at kasabwat pa niya ako.
Isa kang malaking traidor, Agila! Panginoon, makinig kayo sa akin! Nagsisinungaling siya! Hindi ko magagawang pagtaksilang ka! Tanga lang ang maniniwala sa sinasabi mo, Commander Agila. Tumigil ka! Tumigil ka! Halos lumukso ko sa tuwa dahil gumana ang taktika ko. Ang binanginan mismo ang papatay kay Commander Agila. Isang malupit na ganti yun para sa akin. Binanginan, alam mo bang ang katawan ng mga alay niya para sa'yo ay pinainom niya ng lason? Para kapag kinain mo mga biyag na yan, mamamatay ka. Kaya mag-isip ka. Patayin mo na siya. Ano pang hinihintay mo? Mamaya unahan ka pa niyan. Panginoon, ako paniwalaan mo. Teka, anong gagawin mo sa bolang apoy na nasa kami mo? Panginoon, wag! Wag! Pinagkatiwalaan kita. Yung pala ay isa kang traidor. Hindi na nga nakaiwas si Commander Agila nang idikit ng aswang na binanginan ang bolang apoy sa katawan nito. Sinubukan pa nitong tumakbo habang nagliliyab ang katawan. Pero sinalubong ko siya ng suntok, kaya tumalsik siya at bumagsak sa saig ng kuweba sa mismong paanan ni binanginan. Tanga ka pala, binanginan eh. Napaniwala kitang traidor. Ang tapat mong alagad. Anong sabi mo? Naisahan kita, hunghang. Kaya naman, mag-isa kang haharap sa akin ngayon. Teka, niloko mo ko? Ang hina mo naman palang umintindi. Oo, niloko kita. Hindi maaari to. Pagbabayaran mo to. Hayop ka! Yun ay kung may makukuha kang kabayaran mula sa akin. Mabilis kong hinugot ang punyal ko mula sa bewang, saka sumugod sa kinaroroonan ng mga nabigla niyang mga alagad. Lahat ng nilapitan ko ay binigyan ko ng tig-iisang saksak sa kanilang leeg at batok. Si Colonel Sandoval naman ay nagtago sa likod ng malaking bato kasama ang ibang mga bihag. Max, patayin mo ang lahat ng mga nilalang na nasa labas. Colonel, huwag po kayong lalabas sa pinagtataguan nyo. Tumakbo ang mga tauhan ni Commander Agila papunta sa labas ng kuweba. Pero isa-isa rin silang bumagsak sa lupa dahil sa palasong bumabaon sa kanilang leeg mula sa pana ni Max. Ako naman ay nagmistulang makikipagtunggali na sa mga kalaban, pati na sa ibang mga rebelde at binanginan na naiwan sa loob ng yungib. Ano nangyayari? Bakit ang bilis at ang lakas mo? Hindi kita matamaan. Teka, anong nakikita kong liwanag sa braso mo? Alamin mo, nang gumana naman ang utak mo, hayop ka! Nang mapagtanto ng pinuno ng mga aswang na binanginan kung ano ang nasa braso ko, sinikap nitong umiwas sa bawat pag-atake ko at tumakbo itong palabas ng kuweba. Dahil nakaabang si Max, pinana nito ang aswang at tinamaan ito sa tagiliran. Ngunit tuloy lang ito sa pagtakbo para tumakas. Nadaanan ko naman si Max at sinabi ko sa kanyang puntahan sina Colonel sa loob ng kuweba. Ako naman ay hinabol ko ang tumatakas na binanginan. Pero pagdating sa gitna ng talayban, bigla siyang tumigil sa gitna. Nakangisi itong nakataas ang braso at sa kamay nito ay nabuo ang bolang apoy. Hindi sa lahat ng oras ay may kakayanang mutya ng makabandang na pangil ng kobra para patayin ako. Hindi rin sa lahat ng oras magtatagumpay ang kagaya mong kampo ng kadiliman. Walang puwang ang mga kagaya mo sa mundo namin. Nagkakamali ka. Kung may karapatan kayo mga tao, may karapatan din kami. Kami ang inaalisan ninyo ng karapatang mabuhay sa lupang hindi nyo naman pag-aari. Hindi nyo rin naman pag-aari ang lupang to. Pero pinagkakait ninyo. Ipinagtatanggol lang namin ang aming tirahan
na patuloy na sinisira ng mga taong kagaya mo. Kahit na nagkamali pa ang mga taong kagaya ko, wala pa rin kayong karapatang pumatay ng tao. Tumigil ka. Simulan na natin ang laban at susunugin kita ng kapangyarihan ko. Yun ay kung magtatagumpay ka, animal ka. Nagulat ako sa biglang pagbato niya sa akin ng bolang apoy na tumama naman sa tiyan ko. Umangat ang paa ko sa lupa dahil sa malakas na puwersang tumama sa katawan ko. Nasunog ang pang-itaas kong damit kaya napilitan akong hubarin ito. Dahil doon, tumambad sa paningin ng kalaban ang marka ko sa dibdib. Hindi maaari. Ikaw yun. Oo, ako nga. Ikaw ang nakasaad sa aming propesiya. Napapatay daw sa akin at uubos sa lahi namin. Ikaw na isang mahinang nilalang. Mahina pala. Pues, ako mismo ang tutupad sa propesiya ninyo. Humanda ka! Patay kung patay! Ako ang unang sumugod sa kanya. At dahil sa bilis ko, hindi niya naiwasan ang pagtama ng punyal ko sa dibdib niya. Pero nagulat ako dahil hinawakan lang niya yon at naglaho ang sugat nito. Teka, akala ko... Akalang ano? Akala mo mapapatay mo ko ng punyal mo? Ako naman ngayon ang aatake sa'yo! Dala ng labis kong pagkabigla. Hindi ko naiwasan ang pagtama ng suntok niya sa dibdib ko. Pasadsad akong bumagsak sa talayban. Hindi pa man ako nakakabawi ng lakas at nakakatayo ng lubos. Mabilis nang nakalapit sa akin ang pinuno ng mga binanginan at sinalakay niya ako sa leeg. Naglagablab ang kanyang kamay, kaya't unti-unti akong napapaso. Pero nararamdaman kong kumukontra ang aking mutya. Kaya kahit papano, nalalabanan ko ang pagkalapnos ng balat ko. Hindi mo siguro inaasahang matatapatan ko ang lakas ng mutya mo. Nang malaman ko tungkol sa propesiya, pinaghandaan kita. Walang makakatalo sa akin! Nagpapapadyak ako upang makawala sa pagkakasakal niya. Hindi ko rin binibitiwan ang punyal ko. Isinaksak ko yon sa braso niya, pero hindi niya ito iniinda. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang kamay sa leeg ko. Umangat na rin ang mga paa ko sa lupa. Habang nakakaramdam ako ng panghihina, nakita kong may lumipad na palaso sa ere at bumaon yun sa braso ng binanginan. Ang braso ko! Bumao ng palaso! Sino may gawa nito? Ako may gawa niyan! Pakawalan mo si Kapitan! Muling nagpakawala ng palaso si Max. Tumama ulit yun sa braso ng aswang na binanginan. Kaya nabitiwan niya ako. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon para maisaksak ko sa kanya ang punyal ko. Bumaon ng punyal sa dibdib ko! Magbabayad ka! Papatayin kita! Heto pa! Saluhin mo to! Umikot ako at sinipa ko ang punyal na nakabaon sa dibdib niya. Kaya mas lalong lumalim ang pagkakabaon nito. Hindi pa ako nasiyahan. Pinagsusuntok ko siya sa kanyang tagiliran. Sa kabila ng sakit na nararamdaman nito, sinubukan pa rin ito na mabuo ang bolang apoy para ibato sa akin. Ngunit naging maagap naman si Max. Pinana nito ang mata ng aswang na binanginan. Kaya naman, napasigaw ito ng malakas at pumatak ang bolang apoy sa mismong paanan niya. Ang mga mata ko! Napakasakit! Pagbabayaran niyo ito! Kapitan Elmo, hugutin mo ang punyal sa dibdib niya at itarak mo yan sa kanyang batok. Yun ang kahinaan
ng pinuno ng mga binanginan. Nagulat talaga ako sa biglang pagdating ni Lolo Pilo kasama ang mga tao sa tribo na merong mga dalang sibat. Kapitan, ngayon na! Mabilis akong tumalima sa utos ng matanda at agad kong binunot ang punyal sa dibdib ng binanginan. Umikot ako at lumukso para sumakay sa kanyang likod. Sa kaubod lakas na itinarak ang punyal sa batok nito. Kitang-kita ko ang pagbulwak ng kulay itim ng dugo. Pati na ang pagkawala ng apoy na bumabalot sa kanyang katawan. Hayop kang demonyo ka! Ito pa ang isa! Hindi maaari! Hindi maaari to! Bumaon ang talim ng punyal ko sa batok nito at tumagos yun hanggang sa leeg nito. Bumagsak ito sa lupa habang bumubula ang bibig. Maya-maya pa, unti-unting nalusaw ang kanyang balat at laman hanggang sa maging likido ito. Sa isang iglap, naging abo ang katawan ng pinuno ng mga aswang na binanginan. Dahil naman sa tuwa, lumapit sa tabi ko si Lolo Pilo at niyakap niya akong maigpit. Saka, nagpasalamat. Akala ko talaga hindi ako magtatagumpay dahil di ko inaasahan ang kakayahang yun ng pinuno ng mga binanginan. Mabuti na lang at dumating si Lolo Pilo. Samantala, napalaya namin ang lahat ng mga biyag pati ang mga tao sa tribo. Nakuha ko rin ang dog tag ng mga kasama ko at masaya kaming nakabalik sa kampo. Bilang pagbibigay ng karangalan sa aming kabayanihan, ay itinaas ang aming ranggo. Si Max, ang kapitan, at naging major naman ako. Si Lolo Pilo naman ay tahimik ng pinamumunuan ang kanyang tribo at bumalik sa dating katahimikan, ang bayan ng Aragon. Binabati kita, Major Elmo Garcia, sa matagumpay mong pagkakaligtas sa mga biyag. Teka, ano nga pala ang balak mo ngayon? Magbabakasyon muna ako, sir. Gusto ko munang makasama ng matagal-tagal ang mga magulang ko. Sa kasalukuyan po, ay retired na ako sa pagiging scout ranger. Ang mutya naman ng makamandag na pangil ng kobra ay matagal ko nang tinanggal sa braso ko dahil hindi ko na kinakaya ang sakit nun sa tuwing malamig at mainit ang panahon. Mabuti na lang at bago namatay noon si Lolo Pilo ay tinulungan niya akong matanggal ang mutya. Ginawa niya itong kwintas at nakasabit na lamang ito sa leeg ko. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang karanasan kong yun sa kamay ng mga aswang na binanginan. Pati na ang sinapit ng mga tauhan ko sa kamay nila. Lahat ng yun ay bahagi na lamang ng aking karanasan na hindi ko makakalimutan. Dahil sa awa naman ng Diyos, ay tahimik na rin ang buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko, Sir Blair. Lubos na nagpapasalamat, Tatang Elmo. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na walang imposible sa mga bagay na nilikha ng Panginoong Diyos, maging sa mga nilalang na kanyang hinubog para sa mundong ito. Wala tayong anumang pag-aari na dapat ipagkait sapagkat ang lahat ng ito ay pansamantala lamang at mawawala rin pagdating ng ating huling hininga. Tulad ng sinapit ng mga aswang na binanginan, pumatay sila upang ipagtanggol ang kanilang sinasabing teritoryo. Naghari sa takot at karasan, ngunit sa bandang huli, naglaho silang walang nadala kahit isa man sa kanilang inipon o ipinaglaban. Ganon din naman sa ating mga tao. Anuman ang ating makamit sa mundong ito, ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Kaya't higit na mahalaga
ang kabutihang ating iniiwan sa puso ng iba. Sapagkat nasusulat sa Mateo 16:26, sapagkat ang mapapakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kalinisan ng ating puso at sa ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha ng langit at lupa. Kaya naman, panatilihin natin ang kabutihan, pagpapakumbaba at pagmamahal sa ating kapwa upang sa bandang huli ay wala tayong pagsisiyan at may kapayapaan ang ating kalooban. Pagpalain po sana tayong lahat ng Diyos na may kapal at naway mamuhay tayo ng may takot sa Diyos at may malasakit sa isa't isa, sapagkat yun ang kayamanang mananatili magpakailanman. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, pagpalain sana kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.